Circles na. Makakapag-ceiling na tayo ngayon dito. Yung doon sa kwarto, piniprepare na yung ano, yung ating pintor. Babatakan na yung mga dugtungan. Ayos ko muna yung latag nitong abang natin dito. Naabang ko na yung pang clamp natin dito sa mga downspout dito. Lalagay ko na sana kaso hindi pala kasi yung hagdan dito. Kailangan ng matutungtungan. Buti pang pinasabay ko na nung nilagay yung mga spandrel. Nakakaligtaan ko. Nailagay ko na rin yung ilaw dito sa masikip na to. Pahirapan. Ang dilim pa. Ayan, yung ilaw. Buti kumasya yung hagdan. Napakasikip. Ito, iayos ko pa itong wiring na to na tumakbo dun sa exhaust ng range hood. Kaso hindi dumaan sa CB, sa circuit breaker. Nakarekta dun, oh. Dito sa service drop, service entrance. Yan. Yung puti na yun. Hoy, break time! Papasok ko na lang doon. May spare pa naman na ano doon, na circuit breaker. Mas wala pang slib. Ha? Tinitesting ko yung mga ilaw. Kasi gagamitin ko yun dito eh. Madilim kasi dito eh. Magdano tayo. Kukunik ko yung mga tubo doon sa sanitary. Tapos sa water supply. Ayan, inuna ko muna yung ano, yung mga ilaw. Tapos temporary connection ko lang muna dito para may supply doon sa taas. Nakapag ano na ako doon. Kinonek ko lang muna ang temporary dito sa spare na to. Ayan, itinrace ko muna kung saan tumakbo yun. Pinapalitaw ko na doon. Ayan, pansamantagal lang yan para makapag-testing lang ako. Ayan, ayos naman. Napailaw ko na yung mga downlight dun sa labas, saka yun dun. Ito, umilaw na rin to. Luto muna. Munggo ang ulam natin. Munggo at saka yun, ah, pambansang dahon. Yan ba yung pambansang dahon? Pambansang dahon, malunggay. Ay nako. Ayan, nilalayout ko yung mga piping dito. Yung pinakamahirap. Ano, may ilaw tayo dyan. Masikip, grabe. Wala sa ayos yung abang. Baligtad yung slope ng tubo, papasok. Kailangan pang chipingin. Wala nyo yung abang ng ano. Yan sa ito yung sa septic sanitary. Yan, tingnan nyo, pabaligtad yung ano. Yan, o. Imbis na dito yung slope, papasok yung slope. Chipihin ko na lang ng konti dito para bumaba. Sagawa ng abang nila. Tinanggal ko muna yung mga gamit dito. Ang dami ano, abubot.
Tapos dito kukunin ko. Ito. Hindi 4. Ito yung detrás. Ito yung sa mga drain. Pambihira. Putik na nag-abang na yan. Hindi nilagyan ng hanger. Kaya pala kahit anong diin ko ayaw bumaba. Nakapatong lang pala sa ano. Nakapatong lang sa ceiling. Ayan o. Bumabalik o. Naisagad ko na yung sinensil ko dito dun sa ceiling frame. Hindi na pwedeng ibaba eh. Ang bihira naman trabaho na yun. Ayan, nakasubsob dun eh oh. Hindi nilagyan ng hanger. Naku, tingnan nyo naman oh. Ang klaseng abang yan. Sus Mariosep na trabaho. Wala tayong choice dito kundi magbukas ng ceiling. Sinarado yung ceiling, hindi sinigurado yung ano, yung piping. Mintik na nga. Grabe. Tingnan nyo yung ginawa nila dito. Ayan o. Ayan, tumutulo na o. Pinabuhusan ko dun sa taas eh para ma-detect namin saan lalabas. Ayan o, pambihira. Nakagdagan pa natin yung bubutasan natin dito. Wala sa ayos kaya tanggal na yung pagkakadikit ng ano. Tsaka puro elbow yung ginamit. Baklas tayong kisame. Buuin na natin to. Ayusin na natin. Puro elbow. Dapat yung 45 na elbow. 90 degree. Walang iya. Tapos nakapatong lang dito. Ayan o. Kinasuhan lang. Ayan. Ayan o. Walang yung trabaho. Ayan. Basang-basa na dyan o. Nagtitesting pa lang tayo yan. Nakadalawang timba bago umagos yung tubig dun eh. E paano eh, dito dito mababa. Mataas dun eh. Ano naman. Tanggalin ko na yung kalahati. Palitan na lang. Ano yan? Elbow 90 degree yung ginamit. Yan, binaklas ko rin yun dito para makita ko yung diferensya. Wala talaga sa ayos. Mababa dito. Ang bihira. Kaya pala ang tagal bago yung umagos yung tubig eh. Ang baba dito. Ito yung mahirap sa mga contingency na ganyan. Yan ang nagpapadelay sa trabaho. Baguhin natin lahat yan. Wala sa ayos mga busit na pagkakagawa. Walang utak yung gumawa dito. Saka nakakita na pabalik yung agos ng tubig. Ay, grabe, ang laki. Ayan, tingnan mo lang. Ayan, tingnan mo lang diyan sa pagitan ng ceiling, makikita mo yung diferensya eh, oh. Baba dito. Ayan, pinutol ko na. Tingnan niyo yung naipondong tubig. Gaano karami. Ayan, oh. Oh. Ayan. Oh. Kung may laman yan, halimbawa kung tae yan, eh di tumigas na dyan, hindi inanod.
Walang ya. Ay, nako. Kahit di ka tubero, alam mo. Ay, pambihira. Kahit yung helper ko, hindi ganyan gagawin yan eh. Imbis na isagad na sana doon, mas maigi pa eh. At least dito mataas na, tapos doon ka kukuha ng slope. Oh. Doon mo ibababa ng unti-unti. Isinagad eh. Pambira. Wala, kailangan baguhin lahat pala talaga. Pati yung sa mga floor drain. Wala sa ayos din eh. Oh. Puro naka-elbow na 90 degree. Tapos nag-K doon, imbis na Y, dapat doon eh. Ito yung inilagay. Tingnan nyo naman yung pagkakakisa na yun. Dinaya na lang. Kulang na sa hanger, kulang pa sa yung metal paring. Kaya pala lambot. Dito tinanggal yung hanger dito dahil tinamaan ng ano, hindi naman naglipat. Yan oh. Ito. Tinanggal nila, hindi nila nilipat dito. Lambot oh. Ito isasagad ko pa to. Papabawas pa ng konti para malaki yung makakukuha natin ano, slope. Kailangan baguhin talaga lahat. Wala sa ayos. Tingnan nyo yun doon sa kabila. Damay-damay lahat yan, pati kisame. Hindi ka makakagalaw na maayos dyan. Dito yung masama, ayan o. Kasi nag-tea siya dito na detress. Dito nag-reducer na siya. Doon nag-reducer din sila doon o. Kaso, pagdating doon, ang baba doon. Kinalsuhan dito, ang taas ayun o. Yung nakakalso na putol na didos na PVC doon. Yan o, sama o. Ang baba doon o. Kaya pala kanina, nung pinabuhusan ko rin ito, ang tagal bago lumabas yung tubig doon. Napumuna ng isang timba. Naglagay sila ng dinugtungan nila yung mga abang na to. Hindi nila pinutol yung mga nakaabang na yan para tumaas sana yung slope niya. Ang bihira. Ito rin, isa lang yata yung hanger nito. Ang lambot oh. Tapos dito kulang din sa ano ito, metal paring. Ang desisyon dito, tanggal na lang yung ano, buong kisame, palitan na lang natin. Hindi natin maaayos to kung hindi natin tanggalin yung kisame. Sama talaga, grabe. Tapos dito yung dugtungan na yan, wala na yan. Tanggal na yan. Tanggal na yung dugtungan, ayan oh, umangat na yung ano. Umangat na yung nilagay nila, yung ano eh, Bulkasil, pambihira. Tingnan nyo yan, yan oh. Wala na yan, tanggal na yan. So, magre-repair na lang din tayo. Eh, lahat na. Ayusin na natin lahat. Ay, ganyan talaga. Pagka renovation talaga, maraming contingency. Ngayon ko lang kasi na ano to eh. Pinasikaso to eh. Kala ko maayos na lahat. Kung maayos lang to, kanina ko pa na-connect doon sa ano sana, sa baba.
Dun sa, papunta dun sa septic tank. Kaya ang baba nung ano, ang baba dyan oh. Ito sa'yo no. Oh, tapos dito pataas, pambihira. Pabalik yung tubig doon. Saka pwede na puro tuba ito na lang, puro dos na lang dito eh. Doon ka na lang magte-tres oh. Yun dapat maisagad yun sa ano, pinaka ilalim ng slab hanggang dito. Para magkaroon siya ng slope. Hindi na nila pinutong. Dugtong lang sila ng dugtong. Pero may leak din to. Ang nilalagay dito na maganda, yung ano, epoxy ANB, hindi yung Vulcasil na yan. Wala sa ice yan. Ang bihira. Lumulutong yan eh. Tsaka ito, nagtataka ako, ba't nilagyan pa nila ng drain ito? Samantalang stockroom lang naman to, wala namang tubig na ano dyan. Bakit may floor drain pa? Dalawa pa naman yung floor drain. Ayan, tinanggal ko na yung kalahati ng kisame para mayayos ko itong patakbo dun sa ano, septic tank. Ayan, dapat naka ano, yan tamang layout, dapat naka 1/8 bend na ano, hindi yung elbow. Pambihira. Dapat ganyan yung ano, yung ginamit nila. Ito ang sagwa, pambihira. Wala sa ayos talaga. Hindi na nakadugtong to eh. Ayan o. Jesus Maria Joseph. Wala na, hindi na nakakapit. Mas mataas pa dito kaysa dun eh. Kung di natin ayusin to, siguro wala pa isang taon, parado na to. Dungis ko. Nailagay ko na yung mga ano. Check natin kung ilang percent na yung slope niya. Ayan o. Ayos na yan. Yung mga 1% na yan. Ayan o. Okay. Ito, ayos na to. Sa kabila, tingnan natin. Palalagyan ko pa ng ano yan. Yung epoxy ANB, yung mga dugtungan. Ako, wala palang ilaw dito. Hindi natin nakikita ng maigi. Nasaan na? Ito ba? Ayos. Ayan o. Yan pa yung level nyo. Okay na yan. Tingnan nyo naman yung sinayang na materialis o. 3 elbow. Magkano? Nagpabili ako dyan sa baba. Tig 155 bawat isa. Magkano na to? Hindi 400 na to. Yung ano pa, yung pulbo pa. Ay nako. Bukas ito na lang. Yan o, tingnan nyo, naglilik na to no. Tutulo na. Ngayon ko lang kung hindi pa nila ipakancel itong dito sa yung drain dito sa ano storage. Wala naman tubig dyan eh. Kahit walang
Lagyan ko muna ng ano, epoxy ANB. Yan, ayos na. Nalagyan ko na ng ANB. Pakibay na yan. Ayan. Ay, grabe. Halos maghapon dito lang ginawa ko. Tik pa natapos. Kung nasa ayos lang to, kanina pa sana natapos to. Ay, naku. Kalat pa ako dito. Bira. Oh, ligpit na. Ito may ilaw na ayun. Hop. Ayan. Tapos dito sa ano. Ayun o, may ilaw. May ilaw na. Yun o. Yung doon ng switch nun dito sa kwarto. Yun o. Pailawin natin mamayang madaling. Mamayang gabi. Para kita natin. Doon sa pagitan ng yung ginagawa ko doon, ito, nandito yung switch niya. Yun o. Lipit na po. Luwag. Mas lalong lumilitaw yung ano, yung laki ng kwarto pagka nasilingan na eh. Kamalinis ng tingnan, no? Maaliwalas. Yung ginamit pala naming blind rivet dito, 1/8 by 3/4. Hindi umaabot yung 1/8 by 1/2 eh. Bumibitaw. Sumasabit siya kaso bumibitaw. Tama lang na 1/2. Kaya mas maganda 3/4. 1/8 by 3/4. Tapos meron siyang countersink. Lalagyan lang namin ng alambre yung ano, yung drill bit para ma-countersink siya, para lumubog yung ulo ng ano, blind rivets. Pero inaano pa rin ni Jeff, inahasa pa rin niya para lumubog ng konti, para may para pumasok yung ano, kahit konti yung pati. Tapos yan, meron tayong gap, mga 2 mili na gap, D-cut. Woo! Maliwanag to mamaya. Dalawa lang eh, oh, tapos ang baba oh. Dalawa eh, tapos napakababa pa. 12 watts yan eh. Pailawin natin mamaya. Woo! Ay, kita po muli. Bye bye.